Diyos ko Lord, ibang klase mga kabsat, no? Oh, kaya malaki problema na lahat sila eh. Biro mo, no? Ibang klase talaga mga kabsat. So yan yung update natin so far, babasat to. The rest will follow tomorrow. Alright? So, may gusto pa ako, wait lang, may papakita pa pala ako isa. Isingit ko lang to. Isingit ko lang. Naku, si Robin Padilla, mga kabsat. Ano sabi niya? Ang crisis na ito ay parang wala pang malinaw na katapusan. Walang ibang solusyon kundi ang federalismo daw, mga kakabsat. Unicameral parliamentary form of government daw. Ano rin ako po? Hindi ka na makakabalik, Robin Hood. Nakachamba ka lang. Utot mo talaga. Kamote, oh. O, ito, mabsat. Ito. Isingit lang natin to, ha. O, ito si Marcoleta, mabsat. O, ito, pinusto ni Mami Peng. Talaga ba, Marcoleta? O, ito kasi lalo na sa nangyayari ngayon. O, tapakinggan natin. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Totoo po yun. O, ang utang daw ng Pilipinas, 18 million na daw. 18 million na daw ang utang. Dahil yan kay Marcos, Diyos ko Lord. Talagang tinig ako sa lalamunan nilang lahat. Oh, Hindi po pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. bakit? Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Oh, Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyong lahat. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko na sasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa harap. oh, sabi ni Marcoleta, mabsat ha, wala daw plano. Tinutukoy niya, gobyerno. O, sige. Pa naman ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sige. Kaya po lang po tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Apaw! Hindi pa natatapos. Grabe naman yan. 18 million na ang utang ng Pilipinas. Grabe talaga. Ibang klase talaga. Kasalanan na naman ni BBM yan. 18 million ang inutang ni BBM. Diyos ko Lord. Sa kanilang administration. Tandaan nyo, attorney pa to ha. Abogado to mga kakabsa. 18 trilyon na po. Oh. Higit 12 trilyong pisong utang ang mamanahin ni President Bongbong Marcos. Oh, pakiulit nga ulit. Ilan ang inutang ni Pangulong Bongbong Marcos? Ilan ang inutang niya? Ang sinasabi dito ni Marcoleta, halos 18 million na daw ang utang ng Pilipinas. Ganun daw. Grabe na daw ang utang ng Pilipinas. 18 trillion na. Pero ito sabi sa news, mabsa. Hindi pa natatapos ang kanilang administration. 18 trilyon na po. Higit 12 trilyong pisong utang ang Halos 13. Halos 13. Halos 13 million ang minana ni PBBM na utang. Nino, ng amo niyong nakakulong sa ICC, Diyos ko Lord. Manahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakahuling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion. Ayan o, ang utang ng Pilipinas, 12.79 trillion. Yan ang minanan ni Pangulong Bongbong Marcos na utang. Nako po, na inutang sa panahon ni Digong. Diyos ko, halos 13 million. Pero according kay Marcoleta, 18 trillion na utang ng Pilipinas. Anong ginagawa ng gobyerno? Marcos, ano na? Diyos ko Lord, utang nito. Putragis. Pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. May git 68% o 8.77 trillion pesos mula riyan ay locally sourced. Uy, Ang natitirang 4.2 trillion pesos naman ay external debt ng Pilipinas. May git 2.4% ang itinaas ng utang ng Pilipinas nitong Hunyo mula sa 12.5 trillion pesos na naitala noong Mayo. Kung ikukumpara naman sa nakaraang taon, lumobo ang utang ng Pilipinas ng mahigit 14%. Mula po yan sa 11.6 trillion pesos noong June 2021. Lumalabas po na mahigit 1 trillion pesos na ang nadagdag sa loob ng isang taon. Paski sa anong sa... Oy, Marcoleta, sabi mo, sobrang mahal ng fuel, di ba? Sobrang mahal ng fuel. Walang ginagawa ang gobyerno. Patay na. Ito, sabi ni Digong. Protesta ninyo, yan talaga ang presyo ng langis. Ang supply ng oil kulang, tapos
ang pera natin mawala ng visa rin because we are not productive anymore because of the lack of fuel. Huwag kayong mga driver, pati everyone, huwag kayong maghinakit na Huwag kayo maghihinakit. Sinabi ni tatay yan. tumataas ang presyo. Lahat. Tatay, si Marcoleta, masamang loob kasi tumataas yung presyo ng langis, no? Walang ginagawang gobyerno, hinahayaan niyan tumataas ng langis. Walang magagawa ang gobyerno, Diyos ko Lord. Lahat ng sa mundo tinatamaan ngayon. Hindi tinatamaan ng lahat sa mundo, tay. Pilipinas lang. Matragis talaga to si Marcoleta, oh. Now, tayo, hindi ko masabi na mabababa ang gasolina ngayon. Wala tayong magawa. And every day, tumataas yung kasi ang supply doon sa bibili natin na humihina na, wala na silang makuha. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. We will do 30,000 of the tricycle drivers. Susunod ang jeepney driver, and then yung TMBS and susunod after that. So, medyo kasi our records are not hindi kompleto ang record natin sa TMBS. Yung sa jeepney, susunod yung siguro. O, kita niyo naman, mabsat, no? Suporta sa mga driver, mga kakabsat, di ba? O sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver. Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos kahit pa paano naiibsan, no? Nagbibigay ng tulong. Pero minamasama ng mga garapata. Diyos ko Lord. Late this week or early next week. Sir, there's so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Andito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung anong mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at masahan po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakapag-aalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat, Pangulong Bongbong Marcos. Sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, kung estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. Yun! At pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming nga rin ay basta kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito,
lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat Salamat, Pangulong po. Bongbong Magandang araw Marcos. po. O, diba? Pero according dyan kay tatay niyong karton, wala tayong magkagawa talaga. Which is true, wala talaga magkagawa. Diba? Pero si Pangulong Bongbong Marcos, pabsat, nagbigay tulong. Naku po, Diyos ko, minasama pa ng mga garapata, Ma'am Carclea. Masama pa loob na wag kayo magpapaniwala, wag kayong sinusuhulan lang. Putragis na naman, oo. Iba talaga ang utak ng mga garapata end time. Ibang klase. D-Real, shoutout, Kabsat. Iba talaga. So, ayan, Kabsat, nako po. Buti na lang, mga Kabsat, no? Meron tayong Pangulong Bongbong Marcos na talagang kahit papaano iniisip niya ang mga sitwasyon ng ating mga drivers, no? Especially yung mga talagang grabe. Actually, dito sa Baguio, to be honest, mga Kabsat, no? Sinisilip ko kanina yung fuel, no? 114. Pagka na fuel, 60 plus. Tapos parang nagdoble na yung fuel. Tapos for I think hanggang next week ata magtataas na naman. Kaya nako po. Anyway, Mabsat, no? Ingat-ingat tayo palagi, Mabsat, no? So siguro nga tama, mag-conserve muna tayo ng energy, wag tayo magbabike. Sabi kasi ni Lustay, nakakapag-ubos yan ng energy yung pagbibisiklet. Sarap talaga, Ang sarap nilang asarin. O siya, again,